araw, hangin ay malamig. Bangka sa Dahil na kinaistaran ang mga sira rin sa tamo. Kaya nag-ibo kami kay mga artificial na istaran kan sira. Ngayong araw nga ay pinuntahan ko yung mga kasamaan kong mga mangingisda dito sa Seawall. Kasi ngayon yung usapan na gagawa ng buya or payaw yung samahan ng mga mangingisda dito sa San Lorenzo, Tabaco City. At dito nga, nauna na si Kaangas. Inabutan ko nga silang nag-uumpisa na. At nakagawa na rin sila ng ilang bolto ng lubid. Nung nakaraang buwan nga, nagkaroon ng pagpupulong yung mga mangingisda sa pangunguna ng presidente ng mangingisda na si Jackson Bertomin, na pag-usapan dito na gagawa raw ng buya or payaw yung samahan ng mga mangingisda o organisasyon ng mga mangingisda dito sa tapat ng San Lorenzo. Layunin po nito na matulungan yung mga maliliit na mangingisda dahil nga sa panahon ngayon sobra talagang hirap sa pangingisda yung ating mga mangingisda dito sa Tabaco City, lalong-lalo na po dito sa bayan namin dito sa may San Lorenzo. Kukunti lang po dito ang mayroong mga bangka o mga mangingisda, pero sadyang napakahirap na po talaga ng isda dito. Kaya layunin ng samahan ang paggawa ng shelter ng mga isda or payaw para magkaroon ng tirahan yung mga isda. At hindi nalalayo yung mga mangingisda dito doon sa malayo para maghanap ng isda o mga isda doon. Dahil sa programang ito, malaking tulong po ito sa kanila. Dahil pagka ito po ay nailagay na dyan sa gitna ng laot, ilang buwan lang po ay magkakaroon na ito ng mga iba't ibang klase ng isda na pwedeng hulihin sa pamamagitan ng traditional fishing or tinatawag na pangangawil gamit ang kawil. Napaka ganda po ng lugar dito sa amin. Kukunti lang po ang batuhan dito sa lugar namin. Karamihan po dito ay putikan. Kaya po kung maalagaan itong lugar namin, ay marami po ang makikinabang dito mga mangingisda. Umasa po yung mga mangingisda, itong mga tumutulong na ito, ay lahat po yan ay mangingisda. Umasa po sila na sana pagdating ng ilang buwan ay magkaroon sila ng magandang huli. At sana wag po itong putulin ng mga dayong mangingisda. Ito po kasi ang mga nagiging problema ng mga malilit nating mangingisda dito sa loob ng karagatan ng Tabaco City. Marami po kasi dito ang mga dumadayo na ang gamit nila ay lambat, pang ilalim na lambat. Kapag po nasabitan nila yung payaw, ay pinuputol po nila ito. At saka yung long fishing po, long line fishing, sila din po yung madalas na pumuputol ng mga payaw dyan. Kasi pag sumabit sila dyan, siyempre sasabit yung kanilang kawil dyan. Ang iba pinuputol. May iba naman na hindi talaga nila pinuputol kasi alam nila kung gaano kahirap ang magkaroon ng ganyang payaw o magpundar ng payaw. Malaki po kasi ang puhunan ng paggawa ng payaw. Yung iba naman halos walang pakialam doon sa mga ginagawa ng kapwa nila mangingisda. Kapag nadaanan nila yan na sumabit yung kanilang lambat, puputulin nila yan. Ngayon nakikiusap po yung samahan ng mga mangingisda dito sa San Lorenzo na kung po pwede, iwasan po maghulog ng lambat doon sa may parte ng may mga payaw. Sana po doon kayo maghulog ng lambat nyo sa walang payaw para hindi kayo sumabit doon sa mga payaw na hinulog dyan sa karagatan ng San Lorenzo. Mamaya po pakinggan natin yung sasabihin ng namumuno o presidente ng samahan ng mga mangingisda dito sa San Lorenzo. At meron po siyang pakiusap sa mga dumadayo dito sa lugar namin.
Pugol! Ayan, ka. Kung titingnan po natin, kahit sobrang napakainit ng panahon, nagtsatsaga pong gumawa ng lubid yung mga mangingisda dito sa lugar namin para may magamit silang lubid doon sa ihulog nilang payaw diyan sa may karagatan ng San Lorenzo or karagatan ng Tabaco. Iyan po ang ginagamit na lubid dahil mas matibay daw po ito ikumpara sa ibang lubid. Ito po ay napakatibay sa dagat. Ito po yung karamihan na ginagamit na lubid ng mga mangingisda dito sa Bicol. Hindi ko lang alam po sa ibang lugar kung ganito rin po ang klaseng lubid na ginagamit nila. Ito po yung tinatawag na straw or yung plastic na ginagawang tali sa mga hardware or supermarket. Ito yung ginagamit nilang pangtali sa kahon. Napakatibay daw kasi nito, sabi nila. Kaya ito ang talagang ginagamit nila. Nagkatsaga silang maglubid. Ito kung titingnan nyo, halos napakarami na ng nagawa na lubid. Ito po yung gagamitin sa payaw. Basta apat na hilay na. Pwede ang sarong ang pansugpon. Pwede na ba kanya? Oo, oo. Dako-dako na hilay na natambak na wire. Ito naman po yung pinakapalitaw ng payaw. Solid po itong styro. Hahatiin lang po ito sa gitna para maging dalawa. At ang tatlong iyan ay magiging 6. Yan po yung ihulog ng organisasyon ng mga mangingisda dito sa lugar ng San Lorenzo. At umaasa din po kami na sana balang araw kahit kami po, dahil kami nila Kaangas ay isa rin po kaming mga mangingisda. Kung makikita nyo yung content namin ay pamimisugo. Pamimisugo po dahil dito sa lugar namin kapag buwan ng bisugo, marami pang bisugo dito dahil nga sa sinasabi kong ang lugar namin dito ay puro putikan. Kukunti lang po dito sa lugar namin ang batuhan. Kaya yung mga isdang bato, bihira kami makahuli ng mga ganyang klaseng isda. Kung gusto namin makahuli ng ganyang isda, mga isdang bato, ay lumalabas po kami dyan sa isla na kung makikita nyo sa mga vlog namin, may isla dyan. Doon pa kami sa kabilang bundok, doon sa kabilang dagat, doon kayo pupunta para manghuli ng mga isdang bato. Dahil kasi doon ang may pinakamalawak na batuhan. Kaya marami doon ang pupuntang mga mangingisda dahil sa iba't ibang klase ng isda na nahuhuli. Kaya dito sa amin, kung magkakaroon ng shelter ang mga isda, hindi nalalayo. Kasi sa sobrang mahal ng gasolina, nalulugi ang ibang mangingisda dahil minsan walang huli sila. Uuwi sila walang huli. Yung gasolina, ilang litro yung ginagastos nila. Tapos, uuwi sila ng walang huli. Kawawa naman sila. Yan, kita mo niyan digdi mga katodas sa Cebu. Dahil may programa yung barangay tungkol sa buyang gagawin para sa mga mangingisda. Kausapin natin yung presidente ng organisasyon ng mga mangingisda. Nandito ngayon si presidente ng organisasyon, si Mr. Jackson Delton. Ano Jackson, tabi, para sa po ini kigigay mo nitong mga buya. Ining pigigim mo yung buyang ini. Halimbawa na para na mamalisyahan na sige na ang diit, kandakoktan sa mga paratira. Akin, nagibo kami kimidyo, akin ginibong minini ka mga 1990 na halos nagdakot talaga so sira digit sa buya. Ngayon, may maot mga giraray na manumbalik ay ang mga sira digit sa buya. Na kung saan, dahil na kinain istaran ang mga sira
dito sa Sambuya. Kaya nag-ibo kami kay mga artificial na istara kansera. Bako sa lapan ng pagparaisipong ang gobyerno, ang tao na may ibang gigigibong mga urban house shelter. Kami man, pero kami na, pigigibong naman na magpapamang kay shelter ang mga an sila. Kananing, dahil na sila magparaharayo. Kasi kami man, dahil na kami magparaharayo na paghahanap kay katangod nila lang ang yung panganagaan. Saan po hali ang pondo kang sa indong pigigibong mga buya? Actually, ang pundo halit po ang barangay na puntain at sa buyang barangay. Lagad, sa ngunya na taon, ang pundo lang na kasabot sa ngunya is 5,000. Lagad sa kumitiba kang agriculture, lagi po kami kiparang. Kung paano makakalikom na ibon may start na sila. Kaya nangyari, gini bumi, nakakunyang kami kaya kay kami almost 9,000. Kasi papadagpusin mo yung na tao na every month, pag-uhulog kami sa mga additional na start kanina sila. Grabe, ade. Ano po ang masasabi mo, Manoy, sa Masangga to. mga pumuputol ng mga buya dyan sa laot? So, mga kapwa ko mga parasira digdi sa Tabaco Bay na kung saan kami po open na pwede man po ako magdigdi sa buya bangod me, pero lang sa pamamagitan lang kang bandwidth hook and line na pick up da. Ngunyan po, hindi po so may mga largarite mo da pangking tundag kung makapili kami nakikiuro na dahil na po nilipagitan sa kami nakikiuro man nagdita tangod na naan sila dahil na maghalo sa samo. Kami po open sa Indo na bandwidth digdi lang sa samo yung tangod. Alagad kung pero ito pong so, mga pangke na pangkirarom as in itong largarite. Yan naman dadako. Baka hindi mo po yan kumpis karon. Kasi bahala na po kamukan magtaon ng pagkakani ko na paggawa ng sa indong mga gamit na. Kaya iinguwan mo yan na kumpis karon kasi bako na bawal na kwenta aram ko sa mata masarap ang pero so bakit kami nakikimahirap na pakunyan ni ang mga kapwa ko para sila bakit lang sa balik lang iwasan ka na mo kapusat sa buya mi lalo sa mga buya na makahirap man po nagpupuhunan niya. Yan po ang presidente ng organisasyon ng mga mangingisda dito sa San Lorenzo, Tabaco City na si Mr. Jackson Bertumin. Nakikiusap po siya sa mga mangingisda na sana wag puputulin yung mga buyang ipinundar ng organisasyon ng mga mangingisda dito sa San Lorenzo. Kasi karamihan dito ay pinuputol ng mga dayo na mangingisda yung buyang hinihuhulog ng mga mangingisda dyan sa gitna ng laot na nagsisilbing shelter ng mga isda. Sana maging responsable po yung lahat ng mga mangingisda na pupunta dito sa karagatan ng Tabaco, lalo na po dito sa may San Lorenzo. Iwasan po natin ang magputol ng buya kasi napakalaking tulong po niyan sa mga maliliit na mangingisda. Sana iwasan po natin ang ganyang ugali. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po sa YouTube namin at paki-follow na rin po doon sa Facebook page namin sa mga subscriber namin. Maraming salamat po sa suporta nyo. Sa mga silent viewers, maraming salamat din po sa inyo. Sa mga bagong followers namin, maraming salamat. At sana patuloy nyo pa rin kaming suportahan sa aming mga i-upload na video. Ito po yung styro na pinatalian nila. Ito po yung magsisilbing buya or payaw ng ihuhulog na shelter ng mga isda dito sa loob ng Tabaco Bay. Hanggang dito lang po ang aming video. Bye bye.